Yung sa simpay. Ayan. So, good afternoon po. Pangalawang yugto ng ating pong pag-aaral sa araw po ng Sabado. Our subject is all about eschatology. Biblical eschatology. Ang pag-usapan po natin ngayong hapon, Revelation chapter 10. So, sige po, tayo po muna yung manalangin uli. Pastora Berinya, gusto niyo po sa prayer. Yes, Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Patuloy po po namin in-acknowledge ka ng Espiritu sa atin na aming pagturo, patuloy po samahan kami. Lalo-lalo na po ang gagamitin mo, Panginoon, na aming Bishop Jesus Lord. Patuloy na ito siyang pumigos, Panginoon. At patuloy na biyay po pagpapalan mo ang siyang maligan sa kanya, at siyang magdali sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami samahan, Panginoon, na ingatan mo po kami, Panginoon, ang aming mga isip na ang maging sentro, Panginoon, ay ang aming pong pag-aaralan about na tungkol na po sa iyo, Panginoon, tungkol na po sa Revelation, Lord God, na kung saan ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa bawat isa sa amin at aming bibigyan maituro sa lahat ng aming pong mga tuturo. Sa ilamang po na natin magbibig, ang salamat po doon natin pagpakila sa mga pagyangang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so 11 talata lang itong Revelation chapter 10, ano? Pwede natin basahin sa isa. Mauna na ako. Sabi dito, chapter 10, verse 1, I saw another strong angel coming down out of heaven, clothed with a cloud, and the rainbow was upon his head, and his face was like the sun, and his feet like pillars of fire. So, Jackie, verse 2. May hawak ng isang maliit na kasulatan, nakabukas. Ihinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. 3. Okay. At sumigaw ng malakas na tingin na gaya ng leon. At umaangal. At pagkasigaw niya ay ang 70 ay umuulo. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ng isang tinig na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 70, huwag mo nang isulat. At tinaas ng bell na nakita kong nakatugtong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. At nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay man pakailanman na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at ng lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal. Verse 7, ano? Apo. But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as he preached to his servants, the prophet. Pagkatapos ay kinuusap ako muli ng tinig na narinig kung nagsasalita mula sa langit. Narinig ka sa anghel na nakatungkol sa dagat at sa lupa, at kunin mong hawak niya ang kasulatan na nakabukas. 9. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi, ako sa kanya, na ibigay sa akin ang maliit na alat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papaitin ang iyong biyang. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng Amen. tulad ng ulan. Sinagot ko nga ang hinahin ng maliit na kasulatan. Matamis nga iyon, parang pulot-pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. Verse 11 na yun. At sinabi sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa ating pong kalagitnaan. Dito po sa account na ito, ano raw yung nakita niya? Ano yung nakita sa pangitain? Isa pang makapangyarihan ng anghel.
So, ang nakita niya, strong angel. At nung makita niya raw ito, ano to, nalaglag o bumababa? Bumababa. Iba yung nalaglag, ano? So, hindi siya nalaglag. Hindi hulog. Bumababa. Galing sa langit. Tapos, ito daw po ay nakasuot ng ano? Ba? Ano siya? Nababalutan ba siya ng alapa? Nagbabalot po. Nabibihisan. Sa Tagalog. Nabibihisan o nababalutan? Magkaiba ba yan? Nababalot ng Dito hula. nakalagay nabibihisan. Wala sa langit sa nababalot ng Oo. hula. At may bahaghari. Pero paghari sa So, yun natin itsura niya, no? Tapos meron siyang rainbow. Rainbow sa ulo, no? At yung kanyang muka, Hindi na parang araw. Ang kanyang- katulad daw ng araw. Gaano kaliwanag yan, ano? Larawan mo, tapos yung ulo merong rainbow. Yung muka ay sobrang liwanag. At yung kanyang mga paa, katulad daw po ng haliging apoy. Ganda ang ganda, no? Yung ating imagine, ano, yung itsura niya, ano? Yung paa, talagang parang haliging apoy. Yung mukha, parang ano, kumbaga sa ano, liwanag ng araw. Tapos sa ulo niya, may rainbow. Hindi rin titigan nun. Diba? Oo, gaano ka. Tapos nababalutan siya ng ano, ng ulap. Kaya mo kaya drawing yun, ano? At sa pangalawa, sabi roon, paglalarawan pa rin, May hawak siyang isang maliit na aklat. yun, meron siyang hawak na Isang maliit na maliit na aklat na sabi nga, he had in his hand a little book which was open. Ano itsura? Merong maliit na aklat o aklat ano na nakabukas. Yung sa kamay niya, no? At sabi doon, he placed his right foot on the sea and his left on the land. Ang laki, no? Yung paa niya raw ay ano, sa dagat. Nakatungtong sa ano, Tungtong sa dagat. sa dagat. Yung isang paa. Yung kaliwa niya sa lupa. kung pwede naman ano, yung tao pwede ba yon? Pwede itungtong ng isang tao yung kanyang paa sa dagat? Malaki siyang ano. At yung isang paa ay sa lupa. Ganun daw yan, no? Yung paglalarawan, ano? At sabi naman, and he cried out with a loud voice. Sumigaw daw po ng napakalakas na atungal. Parang atungal ng leon, ano? So, at sabi ron, and 7 peals of thunder uttered their voices. No. 7 kulog. No, yun daw po yung ano. Pag umaatungal, merong kulog. Isang kulog pa nga lang, napakalakas. Parang yung atungal niya, o yung ano niya, parang kulog ang atungal, ano, gano'n. So, tapos do, when the 7 peals of thunder had spoken, ano raw, no? The 7 peals of thunder, sabi doon, it was spoken. No? Tapos sabi, isusulat niya na sana. I was about to write. May narinig siya. Ano yung narinig? Ano yung voice? Pilihim daw eh. Pilihim mo. Huwag mong isulat. Oo, pinigilan siya, no, na susulat na sana, pero sabi, seal up the things which the 7 peals of thunder have spoken, and do not write them. Selyuhan, wag mong sulat, wag mong i-reveal, parang gano'n, ano. So, meron sinabi, yung thunder, yung 7 peals of thunder. Tapos sa verse 5, then the angel whom I saw, o yung nakita niya raw na angel,
standing on the sea and on the land, lifted up his right hand to heaven. Oh, yun ang ano, no? Tinaas daw yung kanyang mga kamay. Ay, right hand lang, ano? Tama? Right hand lang? Oh, biblical pala yung pagtataas ng kamay, ano? Kanang kamay. At sabi doon, and sure to by him who lives forever and ever. Oh, nangako daw, ano? No, who created heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, and there will be delay no longer. Tapos sa verse 7, ano daw? Sa araw ng hipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, isasagawa ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng pinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. So, ganyan diyan palang binanggit yung tinatawag na, ano, no? O, yung sound ng trumpet ng seventh, ano? But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished. The mystery of God is finished. Ano yung natapos? Ano yung natapos diyan? Ano yung matatapos diyan? Ano yung mystery of God? Ang lihim niyang plano, gaya ng pinahayag sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Ano, matitigil na ba yung preaching na yon? Anong pa kasi sinabing, then the mystery of God is finished. Anong kahalintulad? Yung mga bato. Tagalogin nyo nga. Tagalog. Ano yung Tagalog? Pakibasa. Sa araw ng hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, Ah. sasagawa ng Diyos ang lihim niyang plano, Lihim. gaya ng ipinapahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. So, isasagawa daw yung lihim niyang plano. No? Gagawin niya na So, yung lihim niyang plano, lihim ba? Lihim ba ito? Lihim kanino? sa mga lihim do sa mga ano, sa lahat ng lihim sa lahat ng tao siguro. Lahat ba ng tao? Lihim niya. Lihim sa lahat ng tao? Kasi yung mga nakakaabot ng ano ng Panginoon, isipan. Lihim niyang plano. Na itong lihim niyang plano, kanino niya ipinahayag? Sa mga propeta. Oh, meron palang ipinagpahayagan. Diba? Opo. At ito ipinahayag sa mga lingkod niya, Good niya. no? Kaya Na mga propeta. sa mga unbeliever parang hindi na. So, yung lihim na plano, lihim sa mga hindi nakakilala kay Lord. Opo. O mga unbeliever, parang yung ganon. Ito yung kanyang muling pagpapalik. So, verse 8, sabi doon, then the voice which I heard from heaven, I heard again speaking with me and saying, yun narinig niya raw voice, ano, na narinig niya from heaven, narinig niya uli at nagsasalita na sa kanya. Direct, ano? At ang sabi sa kanya, go, take the book, which is open in the hand of the angel who stands the sea and on the land. Ano yung utos sa kanya? Umayo ka, kunin mo yung aklat na nakabukas. Tama? Na kanino, sino yung may hawak na aklat na nakabukas? Nasa kamay nung nung angel. At tong angel naman daw ay nakatayo yung isang paa sa lupa, yung isa sa dagat. So, sabi ron, I went to the angel and telling him, pinuntahan niya raw yung angel at kinausap niya, sinabi niya, give me the little book. And he said to me, sabi, may sagot ng angel, take it and eat it.
Ano? Kunin mo at kanin mo. Literal ba yan? Kanin. Di ba minsan na rin binanggit niya sa isang propeta sa Lumang Tipan? Kaya yung iba na mali ang interpretasyon, pinunit yung pahina Tapos kinain. ng Bible at saka binilot at saka ginawang ano. Kainin mo, malimag yan. So, at pag kinain niya, no, sabi doon, it will make your stomach bitter. Mapait, di ba? But in your mouth, it will be sweet as honey. Parang pulot-pukyutan. Sa tiyan, Mapait. mapait, ano? Parang pagaya. So, you know, I took the little book out of the angel's hand and ate it. And in my mouth it was sweet as honey. And when I had eaten it, my stomach was made bitter. And they said to me, you must prophesy again concerning many peoples and nations and tongues and kings. So, sino sinabihan na magpa-prophesy? Si Jan. Yung author, yung nakakita ng pangitain. So, propeta rin pala si John. Hindi lang pala apostol. Kasi, prophesy, sabi rin, no? Tuloy natin. Ito. Hindi siya John the Baptist. John the Beloved. Okay. Back to our manual. Basa nga po. Pastor Jackie, ano nakasulot dyan sa una? At this point, when we might expect the seventh trumpet to sound, there is a pause. And behold, another mighty angel come down from the heaven, clothed with clouds, and rainbow was on his head. His face like the sun, and his feet like a pillar of fire. The attributes of this angel and their corresponds with the descriptions of the Son of Man in chapter 1, 13 to 16, point him out as no other than the Lord himself. He is the Son of Man coming on the clouds of heaven with power of the great glory, which Jesus himself foretold as destined to come to pass in the generations in Matthew 24, 30 to 34. His glorious appearance at this point seems like a prelude to the sound of last trumpet, but there is delay. This is not defer the catastrophe, but a furnished an opportunity for the voice of the seventh angel to say the mystery of God is about to be finished. Okay, thank you. So, dito po sa chapter 10, instead na, o in spite, o dapat, mababasa na natin yung pag-ihip na ikapitong anghel. Pero nagkaroon na naman ng tinatawag na post. Diba? From chapter 10, verse 1 to 6. At ito nga, at this point, sabi ron, we might expect the seventh trumpet to sound. Dapat yun nga, sounding ng seventh trumpet. There is a pause. At ang sabi ron, and behold, another mighty angel. Sabi bang sa akin, mighty angel comes down from heaven. At ang sabi ron, nilarawan, clothed with a cloud, and rainbow was on his head, and his face like the sun, and his feet like pillars of fire. So, sino yan? Sino yan? Comes down from heaven na tinutukoy. Parang si Lord Jesus po yung tinutukoy dito. O bakit tinawag siyang angel? Liwanag ko na pala na parang si Lord Jesus po kasi yung liwanag ng mukha. So, ano yan? Literal angel? Nilarawan, di ba? Tinawag, angel daw no? Angel daw.
mighty angel. Sa lugar sa Lord. Yung makapangyari yun, si God lang yun. So sa Lumang Tipan, meron din mga mababasa po tayo na Kasi may paksak. may nagpapakita, alam mo, nagpakita kay Abraham, nagpakita kay Lot, di ba? Nagpakita sa kanya, angel, tinawag niyang angel. But later on, na pagtanto na hindi pala literal angel, kundi yan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Yung pre-incarnation ng ating Panginoon Jesucristo sa Lumang Tipan. Di ba? So, yung kanyang paglalarawan, angel, pero dito po sa chapter 1, verse 13 to 16. Sabi nga, the attributes of this angel and their correspondence with the description of the Son of Man in chapter 1, verse 13. So, point him out as no other than the Lord Himself. So, hindi siya literal angel. No? Tingnan natin 1:13 to 16 ng Book of Revelation. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakadami ng hanggang sako at may gintong pamigtis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputin ng balayibo ng tuka o ng niebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyad. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakita at parang lumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanyang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabiling may talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang matinding sikat na kalalian. Same same yung kanyang nakitang persona. Yung unang nakita niya o pinakita sa pangitain, chapter 1 verse 13, ngayon chapter 10 verse 1. So sabi nga, yan daw ang ating Panginoon Jesucristo. He is the Son of Man, coming on the clouds of heaven with power and great glory. Sabi nga ng Matthew chapter 24, verse 30 to 34, tingnan po natin, pasadahan ulit natin yon. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito'y umuusbong at nagkakadamog na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay na yun. 34 din siya. Okay. So, bakit kinunik niya, no? Kinunik yung yung 24. Chapter 24, verse 30 to 34. Na ang sabi roon uli, no? And then the sign of the Son of Man will appear in the sky. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from the end of the sky of the other to the other. Now, sabi ito, learn the parable from the fig tree when its branches has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So you too, when you see all these things, recognize that He is near, right at the door. So, kinunik ang Matthew chapter 24, verse 30 to 34. Dito po sa chapter 10, verse 1 ng Book of Revelation. Chapter 1, verse 13 hanggang 16 ng Book of Revelation. So, ibig sabihin, parang binibigyan niya ng diin sa kanila na naman.
panahon na naman nila. So, sabi, His glorious appearance at this point seems like a prelude to the sound of the last trumpet. But there is a delay. It is not to defer the catastrophe, but to furnish an opportunity for the voice of the seventh angel to say the mystery of God is about to be finished. Ano yung pipinish diyan? The mystery of God is about to be finished. Yung ano po niya, yung lihim niya na Chapter, verse 6 at saka verse 7 na binasa natin kanina plano mo po. ng Book of Revelation. Sasagawanan ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng pinahahayag niya sa mga propeta sa kanyang mga ito. So ano yun? What are the mysteries of God na sabi diyan is about to be finished? Ano yung mystery na yon? Kanyang paghahari siguro siya. Is finished. Kanyang kasama Kaya yung pag-ano niya sa mga tao, pag-judge. Hmm? yung kanyang paghahari na siguro siya. Mahahayag na. Kasi ano yung mapipinish na yung mystery is all about to be finished. So, ibig sabihin, pag mystery yan, tago Opo. o hindi hayag. Yung pagiging Lords of Lords. Siya yun. Sa panahon ito, binigyan ng pagkakataon kay Ngunit Kapitang Daniel hayag ang hiwaga ng Diyos hanggang sa matapos ang kanyang layunin sa kasaysayan. O, hanggang sa Layunin sa kasaysayan. hanggang sa matapos ang kanyang layunin Sa kasaysayan. sa kasaysayan. So, Yun na nga yun. so nung matapos yung kanyang layunin sa kasaysayan, Babalik na siya. Kakakunin yung mga pinili. sino yung kanyang kukunin sa kanyang pagbabalik? Yung mga nananampalataya sa kanya, Mga pinili. yung nakipag-isa sa kanya, siya. O kung preterist ka, ang kukunin niya yung mga Jew. Ano sa kanila nangyari na sa kanila di ba? Sa kanilang kapanahunan. Sige, tutuloy natin. Sabi rito, chapter 10, verse 1 hanggang chapter 11, verse 13, we have a kind of interlude prior to this. Ano yung unang interlude? First is all about by the symbolic action. Ang sabi doon, then by an express word, a strong angel announces that when the trumpet of the seventh angel sounds, full and perfect realization of all the promises made to the church will be accomplished. Ano ibig sabihin nito? Yan ang una, symbolic action po yan, ha? What happened? Pag inihipan daw yung di ba? Ng seventh angel at in-announce na at hinipan yung trumpeta ng seventh angel, ang mangyayari raw, ano nangyari? The perfect realization of the promises made to the church. Magkakaroon ng full and perfect realization of all the promises made to the church will be accomplished. Full realization to, perfect realization sa lahat ng mga pangako. Kanino pangako? Sa mga anak Mga sa kay Jesus.
Ha? Sa mga nanampalataya. Sa church, di ba? Sa church. Sa iglesia. O di, pumapasok na tayo. Pasok tayo. Hindi lamang sa ano, sa sa mga Jew, no? Bagkos sa iglesia, it will be accomplished eh. Sabi ng from verse 2 hanggang verse 7 na binasa natin. Kasi nga nakita niya sa kanyang pangitain may hawak sa kanang kamay. Hindi dalawang kamay, yung kanang kamay lang Ganun lang. Madalas humahawak tayo ng Bible, kaliwang kamay Kasi ginamit yung microphone sa kanang kamay. Tapos nilapitan niya, binigay sa kanya. Di ba? Hiningi niya, sabi niya, tapos binigay sa kanya. Sige, kunin mo. Tapos kanin mo. Yun ang no? So, tapos, nung kanin niya, anong lasa? Matamis sa dila, pero Parang pulot-pukyutan. Pero nung mapunta sa tiyan, naging mapait. Mapait yung kanyang pakiramdam. O ano ba yung kanyang naging pakiramdam na yun? So, from verse 2 hanggang verse 7. Yung sumunod, ito nga, then he gives to the prophet a little book having painful contents. It is designed to enable him and the church to endure with a courageous spirit. Susulat niya na sana, di ba nagkaroon ng kulog? Tapos merong boses, merong tinig. Nung may marinig siyang tinig, susulat niya na sana, pinigilan siya. Di ba? So, pero yun nga, yung sumunod na pangitain na nakita niya, yung angel na ito, at tayo na it is referring to our Lord Jesus Christ, na nakatayo yung isang paa niya sa dagat, isa sa lupa. Yung paglalarawan, So, yung sumunod, sabi ito, he swallows the little book and is thereby endowed with the ability to utter the prophecy which follows. No? So, kinain niya. Nung kinain niya, sa tiyan niya, mapait. Pero sinabi ng huling pangungusap, and they said to me, you must prophesy again concerning many peoples and nations and tongues and kings. Prophesy again. Tingnan natin. So, meron bang Meron bang dating propesiya? Sino nag-prophesy dati? Yung mga prophets, di ba? Dito pinag-usapan natin. Na yung mystery na yon ni-reveal ni Lord sa mga prophets. Prophets of Kailang prophets? Prophets of old. Tama. So, dito, nung makita ito ni John, at sabi nga, kinain niya, natikman niya, mapait, pero may utos sa kanya. Bakit yung utos, napansin ko lang, bakit plural ang nagutos? And they said to me. Di ba yung kinuhaan niya, isang angel? Dapat sana, and he said to me. Bakit? And they said to me. Anong utos sa kanya? Sinabi niya sa Yun. kanya na ipahayag mo muli ang mga ipinasabi ng Diyos tungkol sa mga So, is it the gospel? Gospel? Kasi ang content, ang sakop, concerning many peoples, nations, and tongues, and kings.
So ano kaya pumapasok dito ng ano? Anong verse Bishop yung ano? Verse 11. Sabi ko dito, ang pagkainaaklat ng simbolo ng pagtaklap sa mensahe ng Diyos, pagpasok sa puso ng kanyang salita, hindi lang malaman kundi sa buhay at pangalan. Matamis sa bibig, kasi ang salita ng Diyos ay matamis kasi ito ay totoo at makapangyarihan. Ang magpapahayag ng Diyos ay bibigay sa iyo ng pananampalataya. Mapait sa tiyan, ibig sabihin, pagdedeklara ng paghatol ay masakit. Ang tungkulin ng propeta ay mabigat. Ang mensahe ng Diyos ay maghahatid ng pag-uusig, ay kalungkutan dahil maraming tatanghang mga kaibigan. Oh, so pareho ba ang mensahe na dala? Yung mensahe na ipapangaral niya, yung ipaprophesy niya nung makain niya ito, di ba inutusan siya mag-prophesy ka uli. So, yung mga iprophesy ng mga prophets of old, magkaiba o same? Parehas bigla hanggang sa panahon ng ito nasa Revelation. O bakit sa verse 7, sabi ng verse 7, di ba? But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then ano? Ihihipan niya na no, ng seventh angel Ano what happened? Then the mystery of God is finished. Ano kaya na finish doon? Ano yung the mystery of God is finished? Ano yung mystery na yun? Yung yung reason, yung dahilan ng parang mystery, yung pagpunta rito ng ating mahal na Panginoon sa Kristo Kung bakit siya narito ang purpose, yung maligtas yung tao. Magkaroon ng buhay na walang hanggan ng tao. I-preach yung word. Na ito raw mystery na ito, ipinreach niya. Sinabi niya doon sa mga prophets of old Opo. No? Servants of the prophets Ano yung mysteries of God? Na finish. Tinawag upang ipahayag hindi lamang sa Israel kundi sa buong mundo. Kumbaga, kung hindi makakapagpahayag yung mensahe ng Diyos, kung hindi mo muna kinain at lubos na inangkin yung salita ng Diyos. Sabihin, yung salita ng Diyos kung talagang hindi ko siya ninamnam or Pindot sa iyo. Ninamnam. Hindi mo tinanggap, hindi mo mabuhay. Oo. On the part ni John na nakakita ng pangitain. Opo. Kung hindi Oo. nag-manifest sa'yo, Yun yung nga. salita ng Panginoon, yan na kailangan mag-manifest. Yun nga, sabi nga, kunin mo, kainin mo, nguyain mo. Siyempre, pag yun, papasok sa tiyan mo, bitter yan. So, pagkatapos noon, may utos na naman sa kanyang panibago. Okay, prophesy na. Masarap pakinggan, pero pagka inabsolve mo na, ay, ang hirap pala gawin ito. Kailangan mo mag-sacrifice, kailangan mo give up everything. Kailangan ang ginanon sarili mo. Sabi dito ni AI, ang mystery of God sa Revelation 10 ay ang buong plano ng Diyos sa pagliligtas at paghatol na matagal lang pinangako. Yun, Ngunit ngayon, dito sa Revelation 10, ngunit ngayon ay magtatapos at ganap na isa sa katuparan sa pagdating ng ikapitong Trumpeta. So, kumbaga, yun yung Matagal na pangako yun. salita ng Diyos, mga propesya niya Oo. na dito pa lang magaganap pagtunog ng ikapitong trumpeta. So, kumbaga, hindi pa, ano pa to, Hindi pa futuristic. nagaganap yan. Oo. Kasi ito pa siya nagaganap. Ngayon, ang aking interpretasyon dito sa sinabi ni AI, bilang kung ito ay ang salita ng Diyos o propesya ng Diyos, yun yung mga mystery. Ito ang marahil siguro, ito ang dahilan kung bakit ang iba't ibang mga born-again groups nagkakagulo-gulo sa pag-intindi at pagpapaliwanag ng kaligtasan. Yung iba naniniwala na masisave ka by free will. Yung iba naniniwala na by predestination. No. Yung iba naniniwala, samahan mo ng good works. No? Kumbaga nagkagulo-gulo, kumbaga yung pait na tinutukoy, pag ito in-ingest mo,
yung inano mo, yung Pag ginuya mo, ginuya mo at parang masarap intindihin, masarap sa bibig. pero Pag nandun na sa... Pinasok mo na sa loob. Oo. Peter. Nandun ka na, oo. Kaya kumain yun dyan, yun yung ibig sabihin. May reaction na. Ah, ah. Parang, Kasi ang mensahe naman kasi ng buong Biblia, if you will see from cover to cover ng Biblia, isa lang ang mensahe. you believe. Lahat ng prophecy, isa lang ang tinutumbok ng mensahe. Kundi yung Iligtas ang saving tao. salvation, saving grace ng Panginoon. Ito yung lahat ng pinakapunto ng mga Pinilihim prophecy. na natapos na ng Diyos. Saka yung mga hindi naniwala sa kanya, because he is a just God, ito na. May Kaya mga- mystery siya kasi hindi ganun kalinaw na ano. Pati si Jesus Christ, nagtataka nga ako sa Matthew chapter 10 ba yun o 13? Na inugutan ko to ng ano ng punto kung bakit sana yun. Matthew 13, bakit na ko nga, 13 na. 13 yung tungkol sa mga parables, 10 parables yun. Ang pinagtataka ko dito, bakit nung lumabas si Jesus, paglabas niya, sinalubong siya ng napakadaming tao. To the point na kailangan niyang sumamba sa bangka sa dami ng tao para mangaral. Pumunta mga tao para makinig. Yung mga tao daw galing sa iba't ibang lugar. Pagka ikaw ba ganun, preacher ka, tapos dinubog ka ng mga tao para makinig sa iyo, anong gagawin? Magsasalita ka ba ng hiwaga, ng mystery? Kung malinaw? Para dapat sa puntong yun, sinabi na lang ni Jesus Christ, ako ang nasusulat. Ako yung malinaw, direktang salita. Direct. Ako ang Kaya tagapagligtas. yung sinabi yun, parang kasi hindi naman lahat ng nag-i-relate sa kanya. Yun na nga. Meron doon. Yun na nga. Kaya nga, ibig sabihin, Meron ang Mga ano lang yung tagdok ba? Ang makakaintindi lang doon, kumbaga, mystery yun, bakit tinanong siya ng mga alagad, bakit Yung mga pariseo. and my Tinanong sheep siya. know my voice, diba? tinanong siya ng mga alagad, bakit ka nagsasalita Pag-isip niya. ng palinhaga? Bakit hindi ka plain words magsabi kung sino ka, anong pakay mo, ikaw? Bakit hindi? Ang sagot ni Jesus, simple lang, sa kanila ay hindi ito lihayan, sa inyo lihayan. Kumbaga, May pipili pa rin talaga. kumbaga, Ang pinili, kumbaga, Nakakinawa. ito yung mystery ng Word of parang nga God. nakakaunawa. Nasabi sa Revelation 10, Kahit na ilang beses binabasa ang Bible, may iba pa rin binibigay sa Oo. May iba. pagdating sa Revelation 10, pag tulong-tulong kami itong trumpeta, sa kapalang mahahayag daw. Mystery ka. So, sa puntong ito, Bishop, nandito pa ang church sa chapter 7. eh, Chapter 10. ang tinutukoy niya na naman, church, the church is all about, sabi nga, sa sumunod, up to that time, contained in the nation of Israel. Ang church, nation of Israel pa rin. Opo, sabi dito, binabanggit sa akta sa panahon yun ng iglesia na dating nakapaloob sa bansang Israel ay yung beauty napailalim sa kapangyarihan ng sanlibutan. Hindi lamang sa panlabas na niyo, kundi pati sa espiritual na kalagayan. Kaya ang muling aklat ang pagpapakain nito sa propeta ay tanda ng panawagan sa iglesia na manindigan ng may tapang at tibay ng loob habang sinusulong ng Diyos ang kanyang layunin sa gitna ng pag-uusig at pagsakop sa buhay. Sabi nga dito din, ang salita ng Diyos ay matamis tanggapin, ngunit may dalang mabigat na responsibilidad. Yun yung ano nung sa 10 hanggang 1 week or so. Yung salita ng Diyos na matamis tanggapin. So yung tinutukoy, nation of Israel, Mabigat na responsibilidad. not included yung mga Gentile. Alin We are not included. tinutukoy na Yung church na tinutukoy. anong verse? Yung church. Hmm. Ang iniisip ko naman, yung verse 10. Yung sa verse 10, na ang sinabi dito ay I took the little book. Ano itong little book?
of the angel's hand. And So, yun na nga yun. Oo. little book eh. Little so, merong book nga eh. particular na book. Every painful contents. Malamang, ito yung gospel, Ayun nga, gospel. no? Hmm. Na, kasi pansinin mo ha, nagkagulo-gulo lang naman ang Israel sa kanilang paniniwala nung dumating si Jesus Christ. Kasi buo yung paniniwala nila sa Old Testament covenant. Dumating yung little book ng gospel ni Jesus Christ. Marami nang Stumble. nahati na ngayon. Kasi di ba, ang Stumble nila. Word of God, ang salita ni Kristo ay hindi mamaliw, no, mangyayari. Noong nagsalita si Jesus Christ, nahati. Di ba sa Revelation, merong lumalabas na espada na tabak sa bibig? Sabi yan. Kumbaga, ang simbolo kasi ng tabak ay naghahati, pumuputol, pumipilas, pumapatay. So, kung ang word of Christ ay tabak, dito nagsimulang nung inilabas itong o nilunok itong little book na ito, yung message ng ni Jesus Christ, yung gospel, no? Ay Nagkalabo-labo Nakalagay na. dito eh. oo, kaya ang nagbago na ang takbo ng kasaysayan, nagsimula na ang mga ang kaguluhan hanggang sa panahon natin ngayon dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Ang tawag sa maliit na ito yung sabihin ng kanyang mensahe na dapat tayo patuloy. O kaya nga, yung gospel na yun, mula nang dumating yung gospel na yun, nag-asin na yung sikmura. Sabi po dito, Di ba yun ang sabi? sa Old Mabigat Testament, na responsibilidad. yung pagkain daw po ng stone ay ginawa sa Ezekiel 2 verse 3. 2 and 3. Ano yung pagkakaiba? Yung kay Ezekiel daw po, prophetic calling sa Israel. Kay Juan, prophetic calling to all nations. Oo. To all nations naman kay Juan. Ibig sabihin ng pagkain ng aklat, internalizations of divine revelation, hindi sapat na mabasa lang, kailangan ma-absorb. Okay. Tapos yung sweetness naman, joy of receiving truth, makikita sa Salmo 119 to 103, masarap tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Bitterness, pain of declaring judgment, masakit makita ang taong tatanggihan ang katotohanan. Prophetic suffering, ang tunay na propeta hindi lamang tagapagsalita, kundi tagapagbata, saksi, sharer in divine sorrow. Tapos, mission calling, kailangan mo pang manghula tungkol sa maraming bansa. Ilalaman mo pa. So yung mga propeta sa Lumang Tipan, ang ministry nila, mag-prophesy sila para sa kanilang bansa. Si John, Sa lahat magpa-prophesy siya not just only for Israel, but to all nations. All nations. Kings, di ba? Nations, language, Kasama na tayo. included and Gentile. Kasi kung si Jesus Christ itong angel na ang isang paa nakatapak sa Dagat. dagat, yung isa sa lupa, ito yung nangangahulugan na sa buong sanlibutan na ito, hindi lang ito sa isang group of katulad ng Israel. Hindi lang ito isang Parang yung bansa. isang pa niya sa Israel, yung isa sa... Kasi every time, di ba, yung pagka binanggit ang dagat, sa mga pag-aaral natin, symbolizes ng humanity. Humanity yun. Ito naman ibig sabihin nila, nagpapalagay sa paan ng lupa at simbolo ng dominion, conquest, claim of ownership na matatagpuan sa Deuteronomy 11:24 at also 1:3. Ang Diyos ang nag-aangkin mula sa buong mundo sa harapan ng mga propeta. Ang dagat ay lupa at lupa ay totally of creation. Ibig sabihin, kanya talaga yung kanyang inaapakan. So yung chapter 10, nung makita po ni John, itong pangitain na ito, preparing angel, ayun nga, equivalent natin Panginoon sa Kristo. Ito na ba yung second coming? O ito yung, yung rapture na natin? Hindi ano? Hindi pa to rapture. Fulfillment lang ito ng o katapusan lang ito ng misteryo. Kumbaga, inihayag dito.
Pero wala pang pinapahiwatig dito na Walang nga pahiwatigan ng ano. Wala akong pagdagi na Okay, tuloy natin para ano. Sabi nito, the church, no? Page 110. Up to the time contained in the nation of Israel. Yung church daw na tinutukoy hanggang yung panahon na yan, ano? Ibig sabihin, chapter 10, ang subject pa rin, yung sa ano, no, manual na natin, ang subject, the nation of Israel, had become subjected to the power of the world, not only externally, but partly also internally. So, pagka external, internal, so the elect, however, remained steadfast. Elect to whom? Elect saan? Kung pinag-usapan natin, elect doon sa nation of Israel. No? So, and the church. Yung church na naman. Sinong church? Nation of Israel na naman. Ayon sa kanya, ano, no? Yung pinag-usapan. Is purged by God's judgment. Meron tinatawag na ano sa Tagalog yung purge? Paglilinis o pag ano sa pamamagitan ng paghuhukom. purge kasi Diba? yung ginagamit. Di ba parang ano rin yan parang yung alaman, di ba, yung pagpuputol, no? O paglilinis. Sabi nga ulit, no, manual natin, the verse 1, the strong angel must be Christ. For these attributes are not given to creatures. Isaiah 42 verse 8, I will not give my glory to another. So, si Kristo ito. Ngayon, yung sumunod po na nakita natin, planting feet on the sea. Ibig sabihin, the rest of mankind. And the land, ibig sabihin, Israel. So, dalawang paa, no? Sabi natin kanina, no? Indicates his approaching possession and merging of both under his dominion in a worldwide church. Ito raw po yung ano, sinabing ano, approaching possession. What does it mean? Approaching possession. Ito yun, no? Saklaw. Saklaw niya. Oo. Ibig sabihin, Left ano yun? and right foot. Papalapit o parating o ano yun? Ang paglalagay niya ng isang paa sa dagat ay sumasamisag sa isang katauhan at ang isang paa sa lupa sa Israel. Yung darating yung time Oo. na Pinagahan mag-emerge itong dalawa sa church sa body. Merging, ano? Yung both Israel Ang mga tao sa and the church, ano? Ito yung kanya, ito yung ano, papasok sa kanyang dominion, sa reign niya, sa paghahari niya. So, not just only the nation of Israel or the church in connection to Israel, but also yung mga Gentile na katulad natin, kasama na tayo. O, di pumapasok na tayo rito. Sa sea. Yung isang paa pala. Yung isang paa nasa lupa. Okay, tuloy natin. Sabi nga, the fire images the consuming character of God. No? The pillars, ito naman ang equivalent, the omnipotence of God. Ano? Sa verse na chapter 2 hanggang 7, what is stated here is designed to counter the doubt and disquiet with the partly distressing contents of the little book, illicit, ano? Kaya merong post, ano? Kasi kailangan mo nang ilarawan muna
yung may hawak ng aklat na ito, no itsura niya, di ba? Yung little book na ito, at pinakain nga sa kanya, pinakuha. So yun po muna bago mag-sound ng trumpet, yung seventh angel. So that the big book was sealed, no one but Christ can explain what's God's plan for the world and the church's victory over it. So the little book is now open. The subject treated in it something that is self-evident. Okay na talaga. Luke 12:32. Basa po. Luke 12:32. Huwag kayong matakot ng tingkawan, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa iyo ang kaharian. Okay. Yun na, binanggit niya ano. Verse 3. Ano sabi ng verse 3? And he cried out with a loud voice as when a lion roars. And when he had cried out, the seven sea peals of thunder uttered their voices. So, sabi nun, that the loud voice had a hostile sound is made clear by its comparison with the roar of a lion. Joel 3:16. Sabi nun ng Joel 3:16, the Lord will roar out of Zion. Tingnan mo, pakibasa ang buo 3:16 ng Joel. Magundong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, Parang tagundong. ang kanyang tinig ay Tulog. nanginginig ang langit at lupa. Subalit, ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Gaano kaya katindi yung kulog na yun, ano, yung thunder na yun. Tumasok na bundok. Madagundong talaga yun, ano. So, ayun nga, the first beast rising out of the sea. Anong ibig sabihin nito? The ungodly world power which was concentrated in the Roman Empire. The second beast rising out of the land. The ungodly regional power which was preeminently the apostate Judaism. So, yun ang ano, no? Second beast, tsaka first beast. Sa verse 4, yung intelligible speech is attributed to the thunders. Meron daw boses, di ba? Saan galing? Sa kidlat, sa kulog. Otherwise, it would have been impossible to write what they spoke. No? Na imposible raw daw na may sulat, ano? The meaning is seen in Daniel chapter 8 verse 26, Daniel 12:4 and 9. There it was permanently, here only temporarily kept secret. Basa nga po 8:26 ng Daniel. Inangit na galit na sinugod niya ang barakong tumpa na nakita kong nakatayo sa pangpang ng ibon. 12:4 ng Daniel. Daniel, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at patakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawawasan. Marami ang tatakbo ng parito at ang kaalaman ay dadago. Okay, verse 9 ng 12:9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at napatakan hanggang sa panahon ng kawawasan. Hanggang sa panahon ng kawakasan, ano? Ang kahulugan nito yung nakikinig hanggang dumating ang wakas. Hanggang, ano raw? Hanggang? Hanggang dumating ang wakas. May ano ako doon sa bullet ng first beast. The first beast, second beast. First beast, Roman Empire. Second beast, apostate Judaism. Judaism, no? Apostate. Ang Roman Empire na maka-highlight talaga dito, walang iba kundi ang Vatican. Ang Roman Catholic System. Pagka-futurism. Ah, Pagka-future ang ano. kasi ang stand. ano to eh, Oo. hindi pa ito nakahayag eh.
Hindi pa ito nahahayag. So, ako, ang basa ko dito, kung sasabihin nilang Roman Empire, hanggang ngayon, nagpiprevail itong Roman Catholic Church, yung Vatican. Beast talaga yan. Kasi ang larawan ng beast ay isang dambuhala, monster, makapangyarihan, very strong, mahirap siyang daigin. So, yung second beast, ito naman yung lumalabas na apostate Judaism, ang Israel. Kasi mapapansin mo, yung powerful ng Israel, kahit maliit lang sila, genius sila, inventor sila ng mga malalakas na gamit pandigma, maski maliit lang sila. At nakakasabay silang lumaban sa mga malalaking bansa. Bakit sila nagtatry ng gano'n? Kung sila naman ay apostate, mga hindi sila sumasamalamayan sa kanila. Ang kanila bang pagiging makapangyarihang bansa ngayon ay backed up by God, or ito ay fulfillment ng prophecy na sila ay magiging in the last days, lalabas sila, magra-rise sila. Kasi the second beast rising out of the land. Magra-rise sila into power. Yung bansa. Oo. Kasi, ang Judaism, ang Israel noong unang panahon, before the AD 70, hindi sila nakapag-rise. Lumubog sila, tabura nga sila sa mapa eh. Noong 1948 lang sila nag-rise. At dinaig na nila lahat ng bansa hanggang ngayon na sumalubong sa kanila. So, sila lang ang pwede nating masasabi which was preeminently apostate Judaism. Kasi alam sila, itong mga Zionists ngayon, itong Judaism ngayon. So, silang dalawa lang ang nakikita ko tinutukoy ito. So, kung ganon, masasabi natin ito ay tumutukoy din sa last day, sa panahon natin ngayon na nag-i-exist. Halos wala lahat ng ng sermon, sa yung Pero sa kanyang rito, Sa kanyang pahayag dito, sa kanyang pahayag dito, the first beast rising out of the sea, no, yung beast daw na rising out of the sea, ito po ay tumutukoy doon sa ungodly world power. Sino yung ungodly world power? Ito yung Roman Empire. At ang Roman Empire, pinapasok na naman yung yung imperyo ng Romano noong 70 AD. Na ito nga galing doon sa sila yung nag-exist during that time. Yung kanilang kapangyarihan, yung imperyo ng Roma. So, ito yung tinutukoy niya, ito. Tapos yung the second beast naman, rising out of the land, no? So, doon mismo sa kanila. At ito pong Jew, no? Yung Judaism, ito nga, the ungodly regional power, which was preeminently the apostate Judaism. Bakit mayroong apostate Judaism? Ito nga mga Jew na ito, on that time, their generation na naman, sila po ay hindi kumilala kay Kristo. Hindi nila kinilala ang Panginoon. Yun ang tinutukoy, internal, may problema sila. May apostate sila. So, yun na naman ang view nito. Kapag in-apply ito sa preset view ng preterism, yun talaga yung pwedeng isipin. Yan ang view nila. Kasi ng timeline yan eh. Ito yung timeline ng mga Romano. During that time, timeline ng Judaism during that time. Pero, kung titingnan mo, ang binabasa natin ay Revelation chapter 10, na una nang nabanggit na hindi pa na natutupad yung katuparan ng mystery. Hindi pa ito, inamin naman itong writer na hindi pa natupad sa panahon nila noon to. No?
At ito'y, kumbaga, sa madaling salita, futuristic pa rin ito. In reference to the writer, in reference to John the Beloved. So, so kung ang Roman kasi definitely hindi ito nag-uusap, hindi ito tumutukoy yung Roman Empire at yung Apostate Judaism, hindi siya tumutukoy sa world power. Kasi hindi naman world power ang Roman Empire. During that time. No. Sa time natin ngayon. Sa hindi time siya natin world ngayon. power. Oo, sa Kung time natin i-relate ngayon. natin na ang Revelation chapter 10 ay hindi pa nangyari sa kanila noon, no? Hindi natin marirelate na world power ang Roman Empire sa panahon Ngayon, natin ngayon Kasi yun, Amerika oo. ngayon. Amerika. Pero masasabi natin na isa sa mga world powers ang Israel. Yes, true. Oo, napatunayan yun. When it comes to Labanan. labanan. Pero world power ang Roman Empire at Judaism noon hanggang ngayon when it comes to religion. Religion. Yun ang hindi mapasusubayan. Totoo. So, at ang tinutukoy dito, na mag-rise out of the land ay yung religious preeminence ng apostate Judaism at saka yung Roman Empire. So, nag-iba lang ng mukha ang Roman Empire into Roman Catholicism. Mula sa kanilang pagiging makapangyarihan bilang world power Noong araw. nung panahon ni Jesus Christ kasi sila yung talaga imperyo ng Roma ang existing na naghahari Oo. di ba? So kaya pati sila sakop nga ng Roman Empire that time Oo. di ba? Marami hindi na sila lahat mga paligid Yes, into becoming a world power in terms of religion. Kasi Ngayon, sa panahon ngayon, ang Roman ngayon, ang buong mundo hawak yan. Kinikilala. Dapat nilang alalahanin yung nakaraan. Kaya naman sila naging makapangyarihan ng dahil sa ating mga Christian din. Unite sila para matalo yung malakas. Ang Christian ang pinakamarami talaga. Roman Empire? Hindi po ang Christian. Hindi. Bakit dapat kilalanin ang mga Dapat Christian kilalanin ng Roman Empire? ng Roman Empire Ang mga Christian. Alalahanin nila yung dati kung bakit sila nagkaganyan. Hmm. Bakit tumakas yung nila? Yung Roman Empire. Oo, opo. Dahil saan? Dahil kanino? Dahil sa mga Christian. Nakipag-unite sila. Anong account? Anong yun? Pinag-aralan History. pa natin yung nakaraan. Yung nakalimutan. Hindi Pero baka ang tinutukoy mo ay yung the rise of the Roman Empire when it comes to religion, itong Roman Catholicism, itong si Constantine the Great na dineclare niya ang Rome ay maging Catholic, maging Christian, nakipag-merge sila sa mga Kristiyano at dumami ng gusto at buong daigdig, kaya pinangalanan na nila ang kanilang church as Catholic, universal. At nag-rise yun. Until now, oo. Kaya ang sabi dito, the first beast rising out of the sea. Hindi ka to, hindi Roman. Yung sea kasi, simbolo ito ng other nations, aside other nations, hindi na Israel. So, ang preeminent lang naman talagang nation during that time ay Roman Empire. Nag-rise up ito into a religious power. Nung nag-rise up sila, nabura ang mga ang Jews, ang Israel. Tapos nag-rise up naman ang Israel as apostate Judaism na ngayon preeminent sila. Kasi hindi nila isusuko yung may plano nga dyan na ibabagsak nila yung yung mosque sa ano ba pangalan ng mosque? Sa mosque sa Jerusalem, papalitan nila yun. Hindi sila papayag na sa ibang lugar itatayo ang third temple.
Doon pa rin. Doon pa rin. Natayo na nga daw after death. Hindi na tayo. Oh. So, yun nga yung stand ng mga pagka ikaw ay futurist. Yung sinasabi ni Pastor Edwin na yan, no? Pagka futuristic ka, yun ang paniniwala. Pero dito sa libro nga natin, preterist ang ini-stand niya na yung isang paa na nakatungtong doon sa sa lupa, di ba yun nga? Tapos referring to the first beast, na ang first beast ay yung Roman Empire. Na ang Roman Empire, according to this book, it was existed during that time nung panahon na ating Panginoon Jesucristo. Literal yun. Na sila talaga yung naghari-harian talaga diyan. So, siya na nag-rise up. Beast yan na nag-rise up. Di ba? Tapos merong rise up naman, internal, doon naman sa Jew. Ano naman ang naging problema ng mga Jew? Yun nga, yung apostate. Ano ibig sabihin nitong apostate? Yung hindi pagkilala kay Kristo as Lord and Savior nila, as their Messiah. That is their apostate. That is their big problem talaga. Kaya, yun ang inaano niya ng libro na sinasabi ko. Pero iba ang futurist, siyempre. Inihan natin ito, lahat ngayon sa ating kapanahunan. Oo. Okay, tuloy ko lang ito sa next page, 112. Hence, the injunction not to seal. It is all about the fulfillment would soon illuminate the meaning. So, sabi nga, this generation will not pass until all these things are fulfilled. Yun na, kaya sinasabi, di ba? This generation, Matthew 24:34. Hindi na mangyayari mga bagay na ito, di ba? No? Hindi raw lilipas ang lahing ito, henerasyon na ito, hanggat hindi mangyayari ang mga bagay na ito. So, kaya nga, yun ang nila, yun ang view nila. No? Yung May verse- tinanong ako, Bishop. Yung apostate Judaism, ayon sa pagpaliwanag mo, mga hindi sumampalataya kay Jesus. okay, oo. Iba ang paliwanag dito ni Google. Tinanong ko kung anong apostate Judaism meaning, kung anong meaning. Ang paliwanag niya, in Judaism, ibig sabihin sa kanila, Oo. si Jesus Christ hindi naman, teaching ni Jesus Christ hindi Judaism. Mm. Kay Jesus Christ, hindi nila tinanggap. Hindi sila nag-apostate. Kasi ang salitang apostate, abandonment. Pag Abandon. iniwan, tinalikuran. In Judaism, Their previous faith, parang gano'n. Yung previous faith nila. sabi niya rito, in Judaism, an apostate is a person who abandons or renounces the faith. So kung ikaw ay dating Judaism ang religion mo, bumakslide ka na sa Judaism. Ito yung apostate Judaism. Sino ba itong mga nag-backslide sa Judaism? Ito yung mga naging Kristiyano. Oo. Christianity lang naman ang ang bumaliktad. Sinimulan na ng mga apostoles yan. Which is historically considered a grave offense. This can involve rejecting fundamental beliefs, converting to another religion, or publicly declaring one is no longer Jewish. Yan ang apostate. So may marami pa. Apostatize, pagtalikod sa Jewish beliefs and teachings. So sino itong mga to during the time of Jesus na nag-rise kung kaya ipinako si Christ sa krus? Christianity. Nag-rise ngayon ng Christianity. Kung ang tinutukoy niya dito during his time ay Ng libro. Oo, ng libro. apostate Oo. Jewish. Kasi the only people who can become apostate ay yung mga dating Jewish. Dating Judaism ang religion. Dumating si Jesus Christ na kulto sa kanila, nag-iba sila ng religion, yun ang apostasy. Ngayon, nakikita nila ang Christianity talagang very powerful talaga kasi nandun ang Diyos talaga. Oo. Yun ang nakikita sa panahon natin ngayon. Kaya
Pero ang problema, Pare, ang mga pastor. alam natin ang problema nila, yung hindi nila pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. That is my point. Yun nga po eh. Yun ang pinaka lundo ng kanilang kasalanan. Rejection na talaga yun. Yung rejection nila sa ating Panginoon Jesucristo, which is na ang law, alam na sa pag-aaral natin, ang law from Genesis hanggang Malakay, ito ay nagtuturo kay Kristo. Si Kristo ang subject niyaan. Di ba? Ang problema, andyan na ang ating Panginoon Jesucristo sa kanilang harapan. Sabi nga sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakala ninyo na makakamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. No? Pero ang problema, hindi nyo alam na ang kasulatan ay nagtuturo referring to me, sabi ni Christ. But you are denying me or rejecting me. So yun ang kanilang that is my point, yun ang aking stand na inaano roon in connection doon sa parang yung term na apostate, Parang Pero sa- rin po nito, yung parang katumpas ni kay Pastor siya. Ibig sabihin ng apostate Judaism din, tinanggihan ang Mesias. Iniwan denying the Messiah. Yun nga. ang religion na lamang, check ng palataya. Lumayo sa tunay na kalooban ng Diyos. Sabihin din nila. Yung paliwanag na ganyan, kasi from the word apostate, if you will define the word apostate, Maring leaving ibang behind, term. leaving behind what you used to believe, what you used to hold. You are an apostate Catholic kapag ikaw ay umalis na sa simbang Katoliko at nag-born again ka. Apostasy yun. Pag ikaw ay dating mananampalataya kay Kristo at ngayon tinatanggi mo na, hindi ka na sa Kristo, apostate Christian to. Pero pag apostate Judaism, tanda natin, ang definition ng apostate ay pagtalikod. Ang Judaism ay relihiyong Judaismo. At ang relihiyon ni Kristo ay Kristyanismo, hindi Judaismo. So, pag yung hindi pagtanggap kay Kristo, rejection yon. No? Pagdating sa apostate, kung ako itong writer na to, pag sinabi kong apostate, ang ibig ko sabihin sa sinasabi Sa mali ang writer. ang Mali yung writer dyan. Ang dapat niya rejecting, yung rejection kay Christ. pero Yan unless ang- na kung ang ibig niyang sabihin Kung dito apost- na nag-rise yung dumami ang mga mananampalataya, nabawasan yung mga mananampalatayang Judaismo, nag-rise ang bagong pananampalataya. Ang tinutukoy niya ditong nag-rise ang pananampalataya during his time, at least, yung Kristyanismo na unang tinawag sa Antioch na mga Kristiyano. Hanggang dumami yan. Hanggang lumabas yan ng ibang bansa. So kung ang tinutukoy niya talaga rito ay apostasy in reference to Judaism. Kung ang tinutukoy niya dito kasi Kung yun ang tinutukoy niya. Diba? Pag sinabi which nga, is pala dito, yun talaga tinutukoy niya kasi during that time, ang isa sa naging problema kung bakit gumuho ang Judaism, kasi nahati na sila. Hindi na sila solid na yung iba pumalit na kay Jesus. Kay Jesus Christ ang law, huwag kang lumaban. No? Hanggang sa kamatayan. Ang Judaism, lumalaban talaga yan ever since. Humina na sila. Hanggang nung nilusog sila ng mga Hudyo, ng mga Romano, sunog ang temple, sinira ang temple, binag sila, tapos umo sila lahat. okay, tuloy natin. Verse 5 to 7, the oath forms a commentary on the meaning of the planting of the foot on earth and sea. Dito na tayo, di ba? He who made heaven and earth will not be satisfied with less than complete victory and dominion over the land, referring to the Israel, and the sea, referring to the Gentile world. So, yun daw may likha ng langit at ng lupa, Hindi raw po siya
kumbaga makokontento o masasatisfy kung ang victory niya o ang madodominate niya ang Israel lang. Bagkos hindi lamang land, of course the sea, referring to the Gentile world. So kasama tayo, no? So the object of the oath is that no more delay will be allowed. No? The mystery, ito na yung, is the realization of the dominion of Christ. All of this was revealed to John for consolation. Only then was content of the little book with its pain-causing contents revealed to the apostle. So, ito na, yung mystery, no? Realization of the dominion of Christ, no? Sa verse 8, from Ezekiel chapter 2 verse 8, we see the analogy. Basa nga po, 2:8 ng Ezekiel. Sinasabi, ngunit ikaw, anak ng tao, dindig mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapaghimagsik na gaya niya mapanghimagsik na sangbahayan. Ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin at ibibigay ko sa iyo. So may Ezekiel, meron din ganun kay Ezekiel, ano? Sabi nga, from this we expect, number 1, the little book to be mournful in nature. Pangalawa, to have to do also with the destiny of the world. Pangatlo, but primarily with the destiny of the church because of what God does in judging the world. So, sa verse 9, ang kahalintulad ay Jeremiah 15:16. Sabi ron? Jeremiah. Ang iyong mga salita ay nasumpungan at aking hinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalangan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. So, sabi nga, even the most bitter divine truths have for a spiritual minded, no? Pagka spiritual minded ka, ano raw ito? Ano resulta nito? Joyful and refreshing sight, no? So, ibig sabihin, yan nga, merong tinatawag na sweetness is attributed to the mouth because this is the organ of God's spokesman, the prophet. But, in spite of this privileged task and great honor, the prophet, so si John, ano, as a member of the church, suffers with it. So, ano ron, ano? Sa kabila raw po ng merong privilege, no? Merong great task and with great honor, pero yung ano raw, meron daw suffering in connection doon po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya alam naman natin nangyari sa kanila. Halos lahat sila persecuted. So what is said here of John applies to all, especially teachers of the church. We too must eat and swallow not only Bible text we like, but all that it teaches, even if it causes us pain. No, huwag natin mamimili, no? Oh. So, verse 11, the one who has eaten must prophesy, just as the one who has not eaten cannot prophesy. So, yun daw kung kumain lang, ano? Ang po pwedeng magpropesiya o mangaral. Bishop, pwede pang comment lang ako dito sa 5:7. The oath forms a commentary on the meaning of the planting of the foot on earth and sea. Yung in conjunction doon sa pinakita ko kanina, parang yung sinasabi nitong speaker, ng writer na to, ng author, ang tinutukoy niya nitong beast na nag-rise, the Roman Empire, from the Roman Empire, at yung beast na, second beast na nag-rise sa Judaism,
ay walang ibang tinutukoy kundi ang Christianity talaga. Kasi sabi dito, yung planting of the foot on earth and sea, He who has made heaven and earth will not be satisfied with less than complete victory and dominion over the land Israel and the sea. Kumbaga, si God, ang sinisimbolize na pagpapak niya sa lupa at doon sa dagat, pareho niya itong minerge. Di ba, binanggit niyo merge kanina? Minerge siya into what? Into one faith. Christianity lang yun eh. Ang mga Hudyo naging Christian. Ang iba't iba mga nations naging Christian. Pag lahat nga ay Oo. Eh, siya lang. Swimming. At yung tumapak na yon, yun ang ano. yung angel na tumapak doon sa lupa at Siguro. doon sa dagat, Mm. si Jesus Christ, sa mga katuwid, minerge niya ang sea of humanity at ang Israel into one church, into one body. Ito yung sinasabi niya. He who has made heaven and earth will not be satisfied with less than complete victory and dominion over the land Israel and the sea, the Gentile world. Ano ba itong tinutukoy niya dito? Only Christianity. Yeah? The object of the oath is that no more delay will be allowed. Talagang walang ano. Kasi magtataka ka, ibig sabihin, baka pwede natin literally sabihin na ang unang pagtapak ni Christ ng Diyos doon sa dagat, sa Sea of Humanity, ito yung unang nakakita si Constantine ng vision. Constantine was a pagan. But nakakita siya ng vision sa heaven daw na in this side, you conquer. And because of that, kinonquer niya lahat ng kaaway. And because of that, nagsimula niya na-declare na maging Kristiyano na ang bansa nila. Doon na, kumbaga, nagsimula. Kasi how come a God would reveal sa isang pagan? No? So, kumbaga, action ni God ito, doon nagsimula ang Christianity. Yung, kumbaga, ewan ko lang, baka, ano mo lang to, Bishop? Yun ang kanyang stand ng preteris. Pinipilit niya na ito ay doon pa rin sa kanilang kapanahunan. No? 70 AD, Roman world. No? Pero tayo bilang mga tawag dito, theologian, di ba? Hermeneutician. So, makakapaggawa na tayo ng ating sariling stand in connection doon sa ano na yan. So, may mga previous na mga talata sa Revelation na po pwedeng angkop pa rin sa kanila. Pero dito parang pumapasok na rito sa chapter 10, pagdating ng chapter 10. Pumapasok na, actually hindi lang sa chapter 10 sa ibang mga previous na mga talata pa rin no? Na ito yung end time na talaga sa ating kapanahunan. Kasi nga, malinaw naman na no? Na ang scope ng Diyos o ng Panginoon, tinungtong niya yung paa niya sa land, referring to the Israel. Yung isang paa doon sa lupa, sa dagat, kung symbolika, referring to the Gentile world. So, yun nga tama sinabi mo na merge na. Di ba? Yung gustong idomina ng ating Panginoon o pagharian ng ating Panginoon Jesucristo. Not just only the Israel, no, or the nation of Israel. Of course, connected na, merging ng Gentile world, no, yung mga Kristiyano, ating Pero kapanahunan. to the understanding of the writer, hindi gano'n. Na Christianity ito, na merging ito ng libro. Oo. Sa Sinasabi ng kanya. writer ng book. Kaya nga, Diba? Oo. Kasi preterist niya. kasi ang ano natin, binabasa natin siya, kung meron tayong makuha sa kanya na biblical, ganun lang yung kukunin natin. Tama lang. Bilang mga theologian, kung alin na sinasabi ng Bible, din tayo, hindi rito. Di ba? Hindi laging tama. Kaya nga tayo, we can make our own theology. So kumbaga, siya kasi sa kasaradong dito, isip niya, para- sa preterism, tayo bukas tayo.
Sa kung anong sinasabi ng Oo, hindi tayo preterist, hindi tayo, ano, futurist lang. oo. Oh, kaya may mga account din talaga na tama yung kanilang ano, sinasabi, di ba? Kaya tayo nag-aaral. Ngayon, gagawa tayo ng sarili nating stand o pananaw. Tayo Di futurist, ba? hindi tayo futurist. Oo. Tayo altarist. So, ito yung kanyang, ano. Ayan, dito na, sa verse 11. So, sabi nga, dito sa verse 9, no? But, what is said here of John applies to all. Especially teachers of the church. Tayo, di ba? Teachers of the church. We too, ito no, sabi ng huli, must eat and shallow not only Bible text like yung gusto lang natin, but all that it teaches. No? Even if it causes us pain. Eh tayo, bilang mga ngaral ngayon, namnamin natin sa salita ng Diyos. Kainin natin, namnamin natin. Huwag tayo mamimili. Kasi yung iba, pinipili lang ituturo eh. Di ba? O, tayo, puro prosperity teaching lang tayo. Mga ganun, puro prosperity teaching. O, yung iba naman, puro by works naman tayo. Puro works naman ang tinuturo nila. At tayo, puro by grace tayo. Di ba? Tayo yung mga, di ba? Grasya lang, puro grasya. Pagtagpuin natin. So, we can make our own theology talaga. Kaya ako, hindi ako Calvinist eh. Hindi rin ako Arminianist. Di ba? Kasi pag sinabi mong Calvinist ka, lahat ng turo ni Calvin, yakap mo yan, hindi rin pwedeng mag-iiwan ka dyan. To the point na magka-twisting-twisting na yung ibang mga talata dyan. Pag Arminian ka naman, oh, puro works naman yan. Di ba? Okay, verse 11. The one who has eaten must prophesy. Just as the one who has not eaten cannot prophesy. Oh, kayong mga nag-aaral, ngumunguya, di ba? Mag-prophesy daw. Oh, yung hindi nag-aaral, wala ang karapatan mag-prophesy. Wala kayo pa-prophesy. Wala kang alam eh. Oh, so, the command to prophesy corresponds to the activity which is described in 11:1-3. So, enforced into two divisions. No? Number 1, verses 1-2, gives the promise that the faith of the elect will not fail. And number 2, verses 3-13, certifies an uninterrupted continuance of the office of witnessing. Continuance to the office of witnessing. Pag-usapan naman natin ngayon, next week, next time. Revelation 11, alam ko ito na yung two witnesses eh. Sa 12, ano ba yan? The two witnesses na ba? Chapter 11, ano? Yung the two witnesses. Kaya yung iba sabi niya, sino ba yan? Si Noah ba yan? Tsaka si Elijah ba yan? Yung mga ganun eh. Si Moses ba yan? Dami mga ano eh, no? Ngayon, mag-usapan. Tingnan natin kung ano yung stand niya. At kung ano yung tamang stand naman. Kaya, no? Parang sa chapter 11, nabasag na siya, no? Chapter 10, nabasag na siya, no? Huwag tayo magpapabasa. Huwag tayo, kaya sa atin, huwag tayong yakap na yakap kung ano, i-analyze natin. Evaluate din natin. Parang nabasag na siya sa chapter 10. Andan pa yung ano? Okay, mag-pray muna tayo. Sige, Brother Edmer, close us in prayer. Binaw banal sa araw na ito, sa pag-aaral namin, nawaya at tumingin mo sa aming mga puso't isipan ito, at amin sa mabuti. Ang banal, pag-ariya, pangalaman mo sa aming pag-aano, pag-iwalay at pansamandala. Kaya ingatan mo ang aming buhay at kalusugan, Panginoon sa Kristo, lalo na ang aming mahal na guro, si Bishop Jesus Robert, Panginoon Kristo. Ingatan mo ang kanyang kalusugan, ingatan mo ang kanyang mahal na Panginoon Kristo. Ang banal, maraming salamat po. Patuloy po kayo magpala sa amin ng karunungan, kalaman at higit sa lahat at nakakaunawaan. Maraming salamat po ng mahit na marami Panginoon sa Kristo, ang sa langit,
sa iyong banal na salita, may tinutulong sa amin sa pumalik ka ng banal na salita. Amen. God bless. See you on Monday. Saan po tayo? Dito po. Diba 5 o'clock? 5 o'clock po, ah. Okay, pumunta na alas 2. Monday. Nasa Happy birthday. makakahabol. Ayaw lang po ang contact natin. Workers conference mo namin kasi sa Makakahabol ka yan hanggang gabi yan. Siguro. Victory party. Victory party na nga rin eh. Tsaka kasama na yung birthday celebration.